Yo! So, what's back? So, good morning. So, for today's my video, may extra income tayo ngayon. Pa-part-time job tayo. Mag-release tayo ng office. Pero bago yan, siyempre, coffee muna tayo para coffee cornetto muna tayo para yung katawan natin ay lumakas. Problema, uulan 78%. Kaya magdadala tayo ng kapote. Mayroon na maganda na sigurado. Okay, ito. Yung scooter sana ang dadalhin ko. Problema, siraan tapaludo nun, naputol. Hindi natin pwedeng i-drive kasi pag dinarive natin, yung tubig titibalsik sa likod ko. Kaya bike muna ang gagamitin natin. Ganito lang aking mga dadalhin. Mahirap na, baka kalimutan natin yung susi. Importante. Wallet. Plastic pa. Kalat pa oh. Mamaya lang ako mag-iimis mamaya. Okay. Siyempre pabango muna tayo. Parang mababango tayo. Parang makabitan yung mga chicks. Turn mo natin kung patay ang mga gasol. Okay, patay. Ang ilaw, kailangan pag lumabas ang bahay, patay lahat ang ilaw para hindi malakas sa kuryente. Sira nga pala ito. Puro sira na yung mga bike ko, yung mga service ko eh. Ayos muna kaya ito. Saglit lang ayos ko na ito. Okay, natapaldo natin ah. Bili ako ng interior parang di maglag. Kasi ito sumasabit sa gulong eh. Ganito yan eh. Ngayon hindi na. Naligaw kasi ng goma. Coffee muna tayo. Coffee cornetto muna tayo. Bago tayo pumasok sa ating part-time. Hirap po. Yan lagi araw-araw ginagawa ko. Naunahan yata tayo. Hindi. Kala ko naunahan tayo naunahan tayong ano eh. Tawag dito. Naunahan tayong makuha ang masensore. Ay, coffee muna coffee. Cornetto. Cappuccino. Nakalak pa naman. Kasi nilalak pa ito. Parang na ako dito eh.
Eee. Ay, mamaya. Like that. Oh. Yeah. Ang ganda ng panahon. Okay, let's go. Kaya nga pala may plastic to. Kasi pag umulan, hindi mabasa. Kasi electronic to eh. Mahirap na. Baka mabasa, nasira pa. Pag dumado tayo, pag nasira. Go! Sundan natin. Walang stand yung bike ko eh. Buongiorno. Kape normale. Cheers. Yolo pa tayo. Bumili ka lang Cappuccino con connect qua? Sì, un cappuccino. Ciao Nick. Ayun na. Kapag guys, kita kasi na tayo mamaya. Kapag tayo ko. Abus. Okay. Umuwi tayo ng bahay. Nagpalit tayo ng ating service. Kasi hindi naman pala uulan. At saka medyo malayo yung pupuntahan natin. Tuyo naman ang kasada, kaya hindi titibalsik yung tubig sa likod natin. Okay, let's go. Late na tayo.
Kailangan natin bilisan. Pero medyo madilim ang ulap. Pero sana wag umulan. Hindi naman siguro ulan yan. Baka mamaya pang hapon. Paano guys, mamaya na lang ha. Okay guys, malapit na tayo. Kaya pupunta natin yung building na yun, no? Yun. Ang bibilis ng sasakyan. Katakot. Ah, hindi pala, yung kabilang building pala. Yung kulay orange. Saan doon tayo pupunta? Yung building na yun. Tayo. Wala na. Para guys, papatayin ko muna yung camera. Mayroon lang ulit. Yo, so what's up? Andito tayo sa aking part-time. So linisin natin, no? Ang dumi. Ito ba? Ito, isa, dalawa, tatlo. Kadumi. Oh my god. Okay, let's go. It's ladies time. Boom. Sigarilyo. Tao na gusto ng Diyos ipanganak. Isa naman tao na ipanganak. Parang ganito. Yung anak mo, ni-rape mo. Nabuntis. Hindi ka looban ng Diyos na maging anak mo yung anak mo sa anak mo eh. Bawal sa Diyos yun eh. Pero may
nangyayaring ganito sa kapaligiran ng Diyos. May ganito ang pangyayari kay Ismael. Naiinip na si Sarah, matanda na kasi si Abraham. Pangako na Diyos, bibigyan sila ng pag nagmenta na sila, lumipas nagmenta na si Sarah, wala pang anak sila. Para wala naman tiwala si Sarah, sabi ni Sarah, ngayon tayo aking alilang si Abraham, si Hagar at si Pigan mo. Palang na tayo matanda. Hindi ka looban ni Sarah yung nangyari, hindi ka looban ng Diyos. Ang ginawa ngayon ni Abraham, siyempre ako man lang naman, binibigay sa akin yung alilang kung baga yun ang nag-aalok na mismo. Wala naman akong lalabagin bata. Siguro, isip ni Abraham, baka nga sa pamamagitan nito, matutupad yung pangako sa akin. Sinipigan niya si Hagar, nagkaanak siya ayun. Kaya yung pagkapanganak ni Ismael, sa kalooban ng tao yun. Ito naman sa man na mo rin. Gusto ko pong patunayan sa inyo yung sinasabi ko. Basahin po natin ang Galatia 4. Kasi mas maganda po sa Biblia natin yung buhay. Sapagkat nasusulat na si Abraham ay nagkaroon ng 2 anak. Ang isa'y sa aliping babae at ang isa'y sa babaeng malaya. Gayunman, ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman. Ngunit ang anak sa babaeng malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Dalawang klaseng pagkapanganak. Yung si Ismael ipinanganak ayon sa laman, kalooban ng tao, kalooban ng laman. Samantalang si Isaac pinanganak dahil sa pangako. Ngayon, ano ibig sabihin? Ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga. Meron mo palang talinghaga, kaya gano'n Ngayon, yung talinghaga, saka na mo natin pag-aralan, gagawin po tayo ng mga yan. Yung sa Taiwan, sunod kay Ismael at kay Isaac, dulo ko yung pan, kaya ako ba sa ako ba tayo? Lalabas, parang antena naman ng Diyos. Dahil sila'y magkakambal sa isang bahay bata, sabi ng Diyos, bago ipanganak, yung matanda, maglilingkod sa bata. Sige. Wala akong sinabi nun na mapapahamak si Isaw. Sinabi lang ng Diyos, maglilingkod yung matanda sa bata. Kasi sa bahay bata, ang ginawa nitong si Isaw, ginawakan yung ano parang ano ito, sa bahay bata pala, parang gusto niya kung iniisaw, magpuminati na siya. Kaya ginawa ng Diyos, pinaligtad yung kanilang dapat na paglagyan. Ipinagkatiwala ng Diyos yung kanyang pagpapala sa nakakabata. Dahil nakita ng Diyos, mas maganda ang puso ng nakakabata kaysa sa nakakatanda. Kasi naniniwala po kayo na ang Diyos nakakakita ng puso. Ang tao po, pinipilan nyo ni Kristo, sa 14 na araw, may puso na. The development of the heart takes place on the 14th day of conception. Kaya pagka medyo 1 buwan na, malaki na ang puso. Lalo na kung 3 buwan na, o kaya mga 5 buwan, 8 buwan na, nakikita na ng Diyos yung puso. Sa umpisa pa lang. Nakikita na ng Diyos na magiging masyadong dominante itong si Nakasulat po kasi yung sinasabi ko na hindi ko na lang pinapabasa dahil gagawin ng tayo masyado Sige, salamat. Yung ba ang hindi pa tayo tapos. Ang ibig ko lang sabihin, nakita lang Diyos sa bahay bata pa lang, medyo mang-aagrabyado si Jacob. Kaya sabi ng Diyos, Isaw. Nag-prove, si Isaw. O si Isaw, mang-aagrabyado si Isaw. Kaya sabi ng Diyos, 2 ikang bansa ang nasa bahay bata mo. Yung matanda ang maglilingkod sa bata. Para mapatunayan naman ng Diyos na meron siyang poder o kapangyarihan sa kanyang nililikha. Pwede niyang baliktarin ang kapalaran ng tao kung gusto niya. Parang wala naman tao makapagmalaki sa Diyos. Pero hindi sinabi ng Diyos na mapapahamak si Isaw. Ang kapahamakan mo ni Isaw dumating sa kanyang sarili kagustuhan, hindi sa kagustuhan ng Diyos. Dahil bagaman gano'n na ang itinakdang kasalanan sa kanya ng Diyos, inibig pa rin ng Diyos na siya maunang lumabas. Dahil yung ambal mo kung sino maunang lumabas, silang matanda di ba? Bagaman talaga sila ng edad, naunang lumabas si
isaw. Hindi, nasa kanya ngayon ang karapatan ng pagkapanganay. Ang ginawa ni isaw, ibinenta niya yung kanyang work right, karapatan ng pagkapanganay, nagpahamak sa kanya. Hindi po yung sinabi niya. Kaya na kayo mag-isip na diyan, kay ako man na kasi pinag-aralan ko yan, ano, bakit ako sinulat na pahamak? Yung mga napahamak ang pinag-aralan ko, kaya ako naman magkagagawin. Kaya naman magkagagawin, kaya mahirap at mayaman. Kung napunasan ko, tapos naniwala ka dito eh. Kaya kung tuloy pala tayo mayaman, walang papasok ng tubero. Pagka nagbabayot na minute natin, sino kakalpan ng tayo yun? Kung tayo mayaman, o hindi mo kakuliputan. Kung may pera, kahit tayo yung kakalkalin ko dahil may pera kayo. Pagbayaran mo ko. Mayaman tayo milyonaryo. Ay, kalkalin mo nga tayo ko. Ay, mayaman siya mo. Kaya napakaganda ng ginawa ng Diyos. May mayaman, may mahirap, para maglingkuran sa isa't isa. Di ba? May marunong, may nangmang, para maglingkuran sa isa't isa. Yan ang paraan ng Diyos. Para magbuo ng isang Lagyan tayo ng pabango. Badbar natin. At kaibang amoy. Ano yung sigarilyo? Tapos din sa wakas. Punasan natin ang ating dadaanan at babukasin pa. Okay, tapos na. Okay. Wala tayo naiwan. Kontrolin mo natin, baka may naiwan tayo eh. Hindi natin mabubusan sa Lunes na. Ito ang helmet, jacket, bag, cellphone. Okay, cellphone. Okay, dito sa akin. Pang ba? Okay na, kompleto na. Ilaw. Okay, sarado natin. Wala na tayo naiwan. Isip muna ulit. Mamaya may nakalimutan tayo eh. Okay, wala na. Okay, ciao ciao. 1, 2, 3. Yun, siguradong pag may naiwan tayo, wala na. Hindi natin makakuha. Sa Lunes na. Nandito dito oh. Well guys, see you next time. Ciao ciao.